Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is Friday, TGIF. At samahan niyo po ako sa loob ng isang oras or less than an hour na lang. Tatalakayin po natin kung paano nga ba makapaningil ng utang. Para sa mga may pautang na pera or its equivalent, o yung mga bagay. Pero basically, pera po ang pag-uusapan natin, yung mga pautang. Dahil kapag utang na loob, baka po napakahirap bayaran nito. Walang kabayaran ng utang na loob Usapang Legal. Ayan, so ilimit lamang po natin yung paniningil sa utang. Utang na pera. Kaya naman po, if you have questions, 0919-282-6485 o kaya naman po sa DZRH TV 4K livestream bilang comment at sa ating mga Facebook pages, live po tayo sa DZRH News, DZRH Dos Compañeras at DZRH News Television Facebook pages. Usapang Legal. Mahalaga pong malaman kung magkano ang inyong pautang, kasi po pagdating po sa paniningil nagmamatter po yung halaga. Marami pa rin po mga factors na dapat nating i-consider kung gusto natin na maningil ng utang. Usapang Legal. Siyempre, lagi pong unang katanungan, Attorney, makukulong ba ako sa utang? Sabi po doon sa Bill of Rights, walang tao na dapat na makulong sa hindi pagbabayad ng utang o kaya ay ng poll tax. Ang tanong ngayon ano nga po ba yung poll tax? Ito po yung mga tinatawag na cedula or residence certificate, and the like. So, wala po, meron pong prohibition sa ating saligang batas na nagsasabi na hindi dapat makulong ang isang tao dahil lang sa hindi siya nakakabayad ng utang. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, kung halimbawa po, na ikaw ang nagpautang, ano na nga bang remedyo na available sa iyo? Hindi naman basta-basta pinupulot lang ang pera para hayaan mo na lang na kapag ka may nangutang sa iyo at hindi nagbayad, hayaan na lang natin, Pwede na yun, hayaan na lang natin, bahala na ang Diyos sa kanya. Paano kung tayo rin ang nangangailangan and therefore, gusto kahit papaano natin na makasingil para may magamit tayo sa ating pangangailangan. Usapang Legal. Yan po ang tatalakayin or tinatalakay natin tonight. And if you have questions, again, 0919-282-6485. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, mahigpit po mahigit, Take 2. Mahigit 2 piso po bawat litro ang nagbabadyang itaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito po ay dahil sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon po kay Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Management Bureau, batay po sa 4 na araw na trading, tinatayang tataas ng mula 2 piso hanggang 2.30 bawat litro ng gasolina. At 2.35 hanggang 2.65 naman ang increase sa diesel at 2.45 hanggang 2.55 ang maaring madagdag sa bawat litro ng kerosene. Bukod po sa gulo sa Middle East, ang pagsipa ng presyo ng crudo sa world market ay epekto din ng pinsala ng Hurricane Milton sa Amerika at ang paghina ng demand mula naman sa China. Usapang Legal. Kung meron po tayong extra budget, baka po pwedeng magpa-full tank na tayo. Kaya lang, syempre, nasa petsa de peligro dahil 11 pa lang po ang sweldo ay sa Martes pa. Di ba? Medyo malungkot ito. Medyo may kalakihan. Lagpas 2 piso ang itataas. Di ba? Usapang Legal. Kaya nga po, kung may pautang kayo, i-ready na ang magsulat na kung ano ang mga kailangan
kailangan ninyong ihanda para makasingil at baka naman pwede tayo magkapagpa-full tank bago pa ang pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. To be precise, ang increase po ay nangyayari ng Martes. So, para po sa may mga hindi nababayaran ng pautang o kaya naman ay hindi nababayaran ang renta, no? O kaya naman po ay may mga unsettled debts at saka yung damages, no? Ito po ay mahalaga sa ating talakayan tonight. Usapang Legal. So una pong tanong para makasingil, ito yung mga considerations na dapat ninyong tingnan, no? Pag kayo ay maniningil ng pautang. Unang-una, magkano po ba yung pautang? No? Irrelevant po ito kasi sinasabi po sa bagong rules, yung sa mga small claims cases, na kung hindi po lumalagpas ng 1 milyong piso, unang-una hindi po ninyo kailangan ng abogado. And syempre, alam po naman ninyo, kapag may abogadong involved, madadagdagan ang gastos dahil yung acceptance fee, yung appearance fee, yung pleadings, at syempre, kung ano-ano pa mga charges, babayaran po ninyo sa inyong abogado. Usapang Kaya magandang balita po itong bagong rules sa small claims cases kung saan hanggang 1 milyon na po ang nakukover nitong small claims court. Ibig pong sabihin ito yung mas mabilis na proseso ng paniningil ng pautang. At again, mas mababa rin po ang docket fee, hindi na ninyo kailangan ng abogado at mas mabilis po ang proseso dahil simplified na po ang process. Ang next question would be, nakasulat po ba yung pautang ninyo? Bakit ba mahalaga na nasusulat ang pautang? Dahil una, kapag ka po hindi nasusulat ang pautang, mas maiksi po yung period na ibinibigay ng batas, para kayo ay makapaningil. Kung halimbawa naman po ito ay nasusulat, kahit hindi po ito notaryado, itong kasunduan ninyo, basta ito po ay nasusulat, mas mahaba po ang period. Mamaya po tatalakay natin yung prescription or prescriptive period kung kayo ay naniningil ng utang. Usapang Legal. At syempre, mahalaga din po na nasusulat. Bakit? Yun pong usapan ninyo sa pagbabayad ng interest. Napakahalaga po nito. Kasi kung hindi po naisusulat ang stipulation ng pagbabayad ng interest, ay hindi po ito maaring ipataw. Therefore, kung halimbawa po kayo ay nangutang, say for example doon sa 5-6, yung mali ba na sabihin ko itong mga Bombay, kasi yun pa lang yung pinaka-common, pero napakarami na po ngayon na kahit hindi mga Indian, yung nagpapautang pa din ng 5-6, Tingnan nyo na lang sa mga kapitbahayan ninyo. Yun. So, yun pong usual na arrangement sa 5-6, mas napakalaki ng tubo. Usually, hindi po ito nasusulat, hindi po ba? Pero napakalaki po ng patubo, Pero alam niyo po ba na hindi ninyo kailangang bayaran sa ilalim po ng batas, hindi po ninyo kailangang bayaran ang tubo na ito or interest na ito dahil hindi naman po ito nasusulat. Usapang Legal. Sunod po dyan, kailan ba due ang utang? So dapat alam mo si Judith. Kailan ba ang due ang utang? Again, ito pong kung kailan due, ay kung kailan dapat na mabayaran, ay relevant din po, for purposes of counting, kung ikaw ba ay may karapatan pa na makapaningil. Dahil again, kapag po nag-prescribe na ang period, ay maari pong hindi ka na makasingil. Usapang Legal. Or well, maniningil ka, pero kahit magpasaklolo ka sa korte, hindi ka na masasaklolohan. Bakit kanyo? Kasi sasabihin sa'yo, nag-prescribe na ang iyong karapatan na makapagpasaklolo sa korte para makasingil. Napakahalaga din po, do you live in the same barangay or do you live in the same city or municipality? Bakit kanyo? Requirement po kasi sa ilalim po ng ating rules na mag-resort muna sa barangay o dumaan muna sa barangay para tingnan kung ito ba ay mas-settle amicably o mapagkakasunduan sa pagitan ng mga partido. At kapag hindi napagkasunduan or walang settlement na na-reach, tsaka pa lang po
mai-issuehan ng Certificate of File Action or yung CFA na requirement para po kayo makadulog sa korte at makapagpasaklolo para makasingil. Usapang Legal. Eto po, secured ba ang pautang, no? Ang tanong, meron ba itong co-maker? Meron ba itong guarantor? Nagmamatter po ito, ano? Dahil para po kayo makasingil, halimbawa, matiyak na may makukuha kayo, bagaman at hindi na nakakabayad yung original na may utang, meron ba kayong pwede pang lapitan para singilin ang pautang na ito? Maganda pong punto na dapat ninyong tingnan kung kayo ay, nagpapautang. Usapang Legal. Ayan, so yan po ang tatalakayin natin tonight. Yan yung buod ng ating tatalakayin. Mahalaga pong alam ninyo yung mga detalyeng ito para mas madali kayong mas madali ninyong maiproseso yung paniningil ng utang. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ratino Or. Magandang gabi, Dante Ebardalosa. Magandang gabi din sa iyo si Rudy Valpalma, Ray Mendoza, Marcelo M, Edmond Pasis at Exborg. Magandang gabi po sa inyo. Nanonood sa atin dyan sa YouTube. Magandang gabi din po, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, Emmanuel Talyada. Parang medyo matagal kayong nawala, pero magandang gabi po sa inyo. Raymond Botalon, magandang gabi. Nanonood sa atin dyan sa Laguna, Ma'am Irene Almodovar sa mababang parang Angono Rizal. Si Lendy Templatura Cabelis, magandang gabi. Habang nananahi daw ay nanunood siya sa atin. Ingat po, baka matusok kayo ng karayom dyan, Ma'am Lendy. Magandang gabi po. Ma'am ba kayo or sir? Magandang gabi po sa inyo. Lendy Cabelis. At syempre, Eli Abanto, Ma'am Charo Abraham, Sylvia Quirino, Irene Almodovar, Raul Destacamento, Moonbeats, Jericho Ferrer na nanunood sa atin. Habang nanunood din ng PBA Governors Cup Semifinals Game 2 sa Smart Araneta Coliseum. Ay, naman, social. Ray Martin Tanyegra, magandang gabi po sa iyo. At Tita Ami Miraflor Garcia, Roxanne Costo, Mirna de la Cruz, Apolinario Castillo, Catherine Fronda. Matagal ka nawala, Catherine, ha? At magandang gabi din sa iyo, Janet Ku. Sabi niya, watching while anak po ba kayo? Nagdadrive po kayo? Ingat po ha, makinig lang, wag nang manood kung kayo po ay nagmamaneho para ligtas. Na? Mel Aquino na nagtanaw nato diha sa Liluan sa Sugbo, maayong gabi kaninyong tanan, Mami Belen Rivera at syempre, magandang gabi Mirna de la Cruz, Rico Bagisi at maraming iba pa. Maraming salamat po sa panonood. Usapang Legal. By the way, meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo question. Ang tanong, hanggang kailan pwedeng makasingil kung walang kasulatan ng pautang? Ayan, nagmamatter po kasi ito. At ang sagot po dyan ay tatalakay natin as we go along. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras ang inyong sagot. At syempre, sa Facebook po ito private message with your name and your GCash number at kung nasaan na din kayo para po manalo or magkaroon ng tsansang manalo ng 500 pesos. Usapang Legal. At magbabalik pa po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik pa ang Usapang Legal with Attorney Rina Seco dito lang po sa DZRH at tinatalakay po natin kung paano nga ba maningil ng pautang. ang sabi ni Dante Ebardalosa, ay sabi niya marami po ang mukha. Ngayon ang mga ngutang, sila pa po ang galit kapag siningil mo nung ikaw ang nangangailangan, di ka nila kilala at walang pansinan. Yon ang problema. Usapang Legal.
alam niyo po, para naman sa mga nangungutang, make sure din po naman na kayo ay magkukusa, na magbayad, na hindi na kailangang singilin pa. Alam niyo po, nakakahiya rin, para sa mga naniningil, hindi ba? I know, maraming nakaka-relate na nahihiyang maningil ng pautang, Kaya lang kasi kagipitan na. Pero yung nangutang na dapat sana'y una siyang mahihiya, mauna ka na pong lumapit kung hindi mo, alam mo, nag-promise ka, katapusan ng buwan, umabot na ng katapusan, or bago pa man magkatapusan, kung alanganin ang pondo mo at hindi mo kayang makapag-abot, lapitan nyo na kagad na, naku, pasensya ka na, Pars, Mars, ate, kuya, o kapitbahay, kapos ako ngayon pero kung halimbawa po na pumayag na, sige, sa na lang, sa ganitong petsa mo na lang, sige, or next month na lang, sikapin naman po na matupad. Kasi pinuhunanan din po ng pagod at pawis ang perang ipinaluwal sa inyo. Napakinabangan nyo na nga, huwag nyo naman pahirapan yung nagpahiram sa inyo dahil kapag kaganyan, hindi na kayo makakaulit pa. Paano kung biglang magkaroon ng emergency? Ay, hindi ka na pautangin, di ba? Dahil hindi ka na makakaulit dahil binalasubas mo. Usapang Legal! Ayan. So, kanina po binanggit natin yung mga mahalagang impormasyon na dapat meron kayo. Dahil, again, mahalaga po na kayo or alam natin, kung hanggang kailan lang tayo pwedeng makapaningil. Ang sinasabi po ng batas, ang kontrata ng pautang na nasusulat, take note po with or without written contract, may kontrata na po kayo. Hindi nga lang nasusulat. Perfected na po ang contract. Kapag nagkaroon kayo ng kasunduan na pinauutang mo siya at in fact nagbigay ka pa ng pera, na ibigay mo na yung pera sa kanya, perfect na po yung contract of loan except na hindi ito written. Ngayon, hindi po ibig sabihin na dahil hindi written or wala kayong written na kasunduan or hindi nasusulat ang inyong kontrata ng pautang ay hindi ka na makakasingil. Makakasingil ka pa rin. Pero ang sinasabi po ng batas, mas maiksi ang period. Meron lamang po kayong tayong 6 na taon para singilin ang pautang na hindi naman nasusulat ang kasunduan. Usapang Legal! Kung nasusulat po ang ating kasunduan ng pautang, kahit po ito ay sulat kamay lang, kahit ito po ay hindi formal na kontrata, kahit ito po ay hindi notaryado, basta't nasusulat or may acknowledgement ng pautang, ay masisingil po ito hanggang 10 taon. Usapang Legal! Pero pong itong karapatan na ito or nai-extend po itong period na ito kung nagpapadala kayo ng demand letter. Yung demand letter, hinihingi or dinidemand ninyo na kayo ay mabayaran na, bago po mag-lapse yung period na nakasaad sa batas. Again, 6 years kapag ka po oral. So ito yung question ni Ratino or sabi niya ganun. How about verbal lang po? Kapag ka po verbal o hindi nasusulat, meron lamang po kayong 6 na taon para makasingil. Kapag ka po nasusulat, meron po kayong 10 taon. Na-i-extend naman po, yung period na ito, kapag ka po kayo ay nagpadala ng demand letter, and therefore, yung halimbawa say 6 years, may maano po ito, mamumove yung deadline, yung prescriptive period from the time na kayo ay nagpadala ng demand letter. So, kahit hindi pa po kayo nababayaran or maglalaps na, basta padala lang po kayo ng demand letter at dapat po meron patunay na nakapagpadala nga kayo. Kaya nga po, maari ninyo siyang papirmahin, may receiving copy, or kung hindi man, magpa-serve po kayo, magpasama or magpa-assist po kayo sa barangay official, sa mga taga-barangay, para either iserve doon sa bahay nila or ipatawag siya sa barangay para doon ma-iserve. Dahil syempre, kapag ka doon kayo pumunta, hindi kayo papipirmahin noon or hindi pipirmahan noon, di ba? Usapang Bakit kanyo? Abay, takot pumirma dahil mapapahaba yung palugit na mai-enjoy noong nagpautang para makasingil. Usapang Legal!
Ronald Tumbaga and Violeta Montecalvo Zambrano, magandang gabi sa iyo. Gayon din kay Maricor Angeles at Naimbag Arabii, Ma'am Grace Recta. Nanonood din po sa atin ngayong gabi, Rico Bagisi, Ami Colminar, si Eduardo Narvaez, Rica Rose Labrigo, magandang gabi sa iyo. Jerry Sumagaysay, magandang gabi sa iyo, sir. At Jerica Ferrer, Henry Dolohan sa Botolan, Zambales, Magdalena Martin, nanonood sa atin dyan sa Tondo. Spiritu Arnel, magandang gabi. Sabi niya, naku po, ang dami nasirang samahan dahil sa utang na yan. Totoo. Totoo nga po. Kaya nga ang panuntunan namin ng mga kaibigan ko, bawal mag-utangan. Dahil ang friendship ay nasisira dahil sa utang. Usapang Legal! Well, depende rin naman po yan sa tao, di ba? Kung talagang balasubas, ay balasubas talaga. Kung talagang matino po yan, gagawa at gagawa ng paraan yan. O kung hindi man makagawa ng paraan para makabayad sa'yo, magsasabi na yan in advance at hindi na mag-aantay pa na singilin mo siya, di ba? Kung kaibigan mo, hindi ka ilalagay sa alanganin. Peter Albia, magandang gabi po sa inyo. Brian Aquino, magandang gabi po sa inyo. Doon po kayo magpadala ng message sa ating DZRH Dos Compañeras na private message, para po tayo ay magkaroon ng chance na mapili sa ating promo tonight. Dinya Asuncion Herman sa Santa Maria, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, mga taga General Santos City na nanonood sa atin tonight. Nandoon si Gael Enriquez, wala na sa Hong Kong. Usapang Legal! Ayan, welcome back, Gael Enriquez. Okay, now, binanggit na po natin yung mga pangangailangan kailangan i-prepare. First, ano nga ba ang unang-una nating dokumento na kailangan i-serve or sikapin na mailabas at maipaserve? Siyempre, ang demand letter. Hindi po kailangan na manggaling sa abogado ang demand letter. Hindi po kailangang notaryado. Basta po merong pagsisingil. Hindi kayo nagre-request, ha? Take note po, magkaiba po yung request na mabayaran sa demand to pay. No? Make sure may word na demand. No? Dinidemand ko na magbayad ka na within X number of days. Ayan. Dahil kung hindi ka magbabayad, ay isasampa ko na ang, usually nakalagay, isasampa ko na ang kaso sa korte, pero hindi pa po sa korte. Kailangan po ninyong dumulog muna sa barangay Kaya po tinatanong ko kanina, saan kayo nakatira? Magkabarangay ba kayo or magkamunisipyo, magkasyudad ba kayo ng utang? Bakit? Sinasabi po kasi na pupunta ka sa barangay para i-attempt na magkaroon kayo ng kasunduan o kaya doon magbayaran o kaya magkaroon kayo ng bagong arrangement ng pagbabayad, o kung hindi naman kayo magkasundo, mag-i-issue ang barangay ng certificate to file action. Yan. So, yun po, mga mahalaga dahil ito po ay requirement para kung sakasakali po na hindi pa rin kayo makasingil, ito pong certificate of file action or katunayan na dumaan na kayo sa proseso ng barangay o dumulog na kayo sa barangay ay requirement po, sa pagsasampa ng kaso sa korte. Again, kapag ka po less than 1 million, kapag ka po wala pang 1 milyon, ay pasok po ito sa small claims court at mag-fill out lamang po kayo ng form, para po kayo ay makapagsampa ng small claims case sa korte at hindi na po ninyo kakailanganin ng abogado. Magsaset na po ito ng schedule. Kailangan din po ninyong i-attach yung inyong mga annexes or mga exhibits. Doon nakasaad po yung ebidensya or nakalagay yung ebidensya ng inyong pautang. Usapang Legal! Okay, syempre, hindi ka naman dudulog sa korte ng wala kang ebidensya, diba? Dahil ito po, kahit patotoong may utang siya sa'yo, kung wala ka malang katunayan na ikaw ay may pautang, paano mo ito patutunayan? So, ang mga kaso po sa korte ay nakabatay sa ebidensya at hindi sa kung ano yung totoo ngang nangyari pero wala ka malang maipakitang dokumento o wala ka malang maiharap na testigo na nagsasabing, oo nga po, judge, nangutang nga po siya. Katunayan nga po, nandun po ako, nakita ko po. Or kung halimbawa, pakita mo rin pati yung transaction slip kung i-deposit mo or nag-fund transfer ka sa kanya. Usapang Legal!
Christopher Dequinia, magandang gabi sa iyo. Nanonood sa atin dyan sa Binangonan, Rizal. Shout out daw kay Nonay Ray Denaga na nagda-drive habang traffic sa Santa Lucia, Pasig City. Magandang gabi po sa inyo. At magandang gabi din po sa inyo, Judge Cheryl Alomia Macapagal dyan sa Zambales. Usapang Legal. Ayan. So, yan po ang paraan para makasingil. Kung sakasakali po at nakarating na kayo ito muna. Kung sakasakali po doon sa barangay kayo ay nagkaayos. Halimbawa, o sige, bibigyan na lang kita ng hanggang 3 buwan pa o i-amortize mo o hulugan mo kada kinsenas yung pautang. Abay, nung unang kinsenas, abay tumupad naman. Nung pangalawang kinsenas ay kulang na. Abay, nung pangatlong kinsenas, abay, hindi na nagpakita sa inyo, at tinamaan ng magaling. Usapang Ano na nga ba ang pwede nyong gawin? Kapag ka po ganito, halimbawa na tinambling kayo, ibig sabihin, hindi tumupad sa inyong kasunduan doon sa barangay, bagaman at nagpaluwag ka na. Ibig sabihin, binigyan mo na siya ng tsansa na isettle yung sa mas maluwag na paraan. Pina-amort ng utang na nga, tapos ngayon magbabayad, pina-amortize mo pa, wala pa rin, hindi pa rin sumusunod, Talagang sabi nga lang ni Tita Ami Miraflor Garcia at saka ni Dante Bardalosa, medyo may kakapalan, hindi pa rin nangyari, hindi pa rin nagbabayad talaga. Ano naman yung pwede mong gawin? Ang sinasabi po, doon sa ating local government code, ay sa loob po ng 6 na buwan, ay maari po ninyong ipa-enforce or ipatupad ang nasabing kasunduan, magpapatulong po kayo sa mga taga-barangay. Or, may option din po kayo, kapag lumagpas na yung 6 na buwan, na dumulog na sa korte para po either i-enforce yung inyong napagkasunduan or totally ibaliwala na itong napagkasunduan ninyo na ito at hilingin ninyo na maipatupad ang original na kasunduan ng pautang. Usapang Legal. Siyempre kapag dyan sa barangay may mga compromises pa na hanggang 3 buwan o hanggang 6 na buwan i-amortize. Pero pag dumating po sa korte, pwedeng sabihin na, kalimutan na lang natin. Total, hindi ka naman tumutupad O ayan, eto na yung pagkakautang mo, bayaran mo ito kasamang interest ayon sa napagkasunduan at ayon sa nasusulat sa ating kontrata. Usapang Legal. Paano nga naman? Kung halimbawa, attorney, kagaya nito, yung question na, kung may question kasi dito, paano naman po, nanalo na po ako sa kaso? Ang problema po, hindi po talaga nagbabayad. Ano po ba ang pwede namin gawin? Ayan, ano nga ba ang pwedeng gawin? Actually, ito yung question attorney, ang question ko ay kung ayaw sundin ng nangutang yung desisyon ng korte, kahit pa po naipanalo na yung kaso. May second question pa, ibang tao din ang nagtanong. Sabi niya, nanalo na ako sa small claims attorney, pero hanggang papel lang pala ang pagkapanalo ko dahil yung kinasuhan ko ay ayaw pa rin magbayad simula nang malaman na civil case lamang ito at walang kulong at hindi sila nape-pressure magbayad hanggang nagtago na, blinak na po ako sa messenger. Yon ang sabi niya. Usapang Legal. Ayan. Kapag ka po ganito, may tinatawag po yung enforcement of judgment. Maari po kayong maghingi ng writ, maaari po ninyong hilingin sa korte na mag-issue ng writ of execution. So, ibig po sabihin, inaalaw ng korte na ma-enforce na yung judgment sa pamamagitan ng pag-garnish doon sa, halimbawa may sweldo siya, meron siyang mga receivables, or kunin yung property nitong nangutang para siyang isubasta at para siya namang ibayad sa pagkakautang sa iyo. Usapang Legal. So hindi ka totally helpless at wag kang gagawa ng violence
no, ng karahasan. Huwag kang magre-resort sa karahasan, retino. Bakit? Ay kapag ka mag-resort ka sa karahasan, no, sa halip na ikaw ang nasa angat, ikaw ang ikaw ang may karapatang mag-demand, delikado kung ikaw ang gagawan mo ng karahasan yung nangutang sa'yo. Bakit? Kasi mapakasuhan kang kriminal. Take note lamang po na ang paniningil ng utang or utang in general, no, basta basic na utang lang, ito po ay bagaman at pwedeng maikasuhan sa korte, civil na kaso lamang po ito. Kagaya ng binanggit na ng ating nagtatanong kanina, ang civil case, wala pong kulong ang civil case. Pero kapag kriminal na kaso, yun po ang may kulong. Usapang Legal! Kung magre-resort ka sa karahasan dahil hindi ka nababayaran at sinaktan mo, binugbog mo yung nangutang sa'yo, abay, makakasuhan ka. Depende sa tindi o ng injuries na tinamo ng binugbog mo, yun po ang magiging kaso mo at may kulong po ito at magbabayad ka rin ng danyos perwisyo. Kaya wag po kayong magre-resort sa karahasan at wag niyo pong ilalagay sa inyong mga kamay, no, ang batas. Hayaan po nating umiral ng tama ang hustisya sa pamamagitan ng pag-avail, no, ng mga remedies na binibigay ng batas sa atin. Usapang Legal! By the way, yun pong kaso, no, yun pong desisyon doon sa small claims court ay immediately final and executory at hindi po na iaapila. So, ibig sabihin, ending na. Tapos na ang kaso mo. Maliban na lamang kung i-elevate po ito dahil nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction itong judge na nagdesisyon doon sa kaso ninyo. Usapang Legal! Again, no, paalala po natin sa ating mga kababayan na po frustrate, totoo, relate po tayo dyan na hindi nagbabayad na po frustrate, nakakainis, di ba? Pero wag po nating ilalagay sa ating mga kamay ang batas, no, para hindi po tayo mabalikan. Ito po yung question, si Donald, attorney, former Filipino po ako at ang ex-wife ko naman po ay nasa Pilipinas, Pinoy pa rin po siya. Divorce na po kami dito sa US. May mga nakunan po siya ng pera sa Pilipinas bago po kami formal na maghiwalay at hinahabol siya ngayon. Dahil mga kakilala ko din po, sinsali po ako ng demanda kung hindi maibabalik ang pera nila. Ngayon, hindi ko na lang babanggitin dahil may mga detalye. Ang tanong niya, mahahabol po ba ako ng mga nakunan niya ng pera? Usapang Legal! Alam niyo po, kung kayo noon, panahon na yun ay mag-asawa pa, ibig pong sabihin, hindi po ba, no, yung utang ng asawa mo ay utang mo na rin, especially, there is a presumption, no, especially kung wala naman kayong prenuptial agreement. Bakit? Yun pong mga ari-arian ninyong dalawa, ano, ibig sabihin yung bahagi o yung mga ari-arian na bahagi ng absolute community of property or conjugal assets ay siyang mananagot sa utang, no? Maliban na lamang, no, kung halimbawa mapatutunayan mo na hindi nagbenepisyo ang pamilya ninyo or ang pamilya sa kanyang inutang. Usapang Legal! But generally, ang asawa po, no, ay may pananagutan sa pagkakautang na na-incur ng kanyang asawa bagaman at wala itong pahintulot basta't, no, mapatutunayan na ito, or actually there is a presumption na kayong dalawa ang nangutang because normally naman nangungutang tayo para, no, hindi sa pangsarili kundi para sa pamilya. And therefore, yung absolute community assets ang siyang mananagot dito. Usapang Legal! Isa po akong OFW. Kung hindi po ba ako makakabayad sa online lending, mai-issuean po ba ako ng hold departure order? Ang konsepto po ng HDO, hold departure order, no, makinig mga OFWs, no, kasi marami po sa atin, no, nag-a-abroad, ano, syempre malaking halaga ang kailangan pang placement fee, pang processing, no. Although ang sinasabi po yung placement hindi dapat lalagpas sa isang katumbas ng isang buwang sweldo ng OFW or nag-a-apply. But no, para po sa mga OFWs na common scenario itong nangungutang para pambayad ng placement fee o ng processing, wag po kayong mangamba, no. Kung ito po ay simpleng utang lamang,
hindi po ito kasong kriminal, and therefore malabo po na magkaroon ng hold departure order. Magkakaroon lamang po kayo ng hold departure order again, no, kung ang kasong isinampa sa inyo ay kasong kriminal o yung kasong may kulong, no. Kung ito po ay ordinaryong pagkakautang, civil case, wala po dapat na ipangamba ang ating mga OFWs na baka sila ay ma-issuehan ng hold departure order at hindi sila makaalis ng bansa. Usapang Legal! By the way, ito pong binabanggit ko ay kaso na dito sa Pilipinas nangyari. Hindi ko po alam kung ano ang senaryo or paano ang proseso sa ibang bansa. Kaya dapat po, kung nangungutang kayo dyan sa ibang bansa at meron kami yung mga, especially with documentation, dapat po mag-iingat din po kayo. Ang binabanggit ko lamang po, yung isang OFW nangutang dito sa Pilipinas, pero hindi makabayad, so hindi po ito ma-issuehan ng hold departure order. Usapang Legal! Okay, nililinaw din po natin na yun pong simpleng utang ay walang kulong. Pero kung halimbawa po may pangloloko or elemento ng panlolokong nangyari. Say for example, nag-issue po ng cheque, no? O sige, mag-i-issue na lang ako ng cheque sa iyo para i-deposit mo na lang at wala na tayong iba pang transaksyon, hindi mo na ako kukulitin, wag mo na akong i-remind, may pondo naman yung cheque ko, no? Yun pong pag-bounce ng cheque, no, na dapat sana ipambayad dun sa pagkakautang, ibang usapin po yun dahil ang violation ng BP 22, yung Bounce and Checks Law, yun po ay isang kasong criminal and therefore maari pong pag-ugatan ng kulong, although nag-issue na po ang Korte Suprema ng mga pahayag na as much as possible, no, yung violation ng Bounce and Checks ay fine na lamang at penalties. So, but then again, no, kapag ka po may elemento pa ng bad faith, baka po hindi lang fine o multa ang ipataw ng korte, maaari din po magkaroon ng kulong. Now, may mga pagkakataon naman, halimbawa, nangutang secured by mortgage. Oh, eto na. Kasi 'di ba may mga pagkakataon na kumare, no, pautang muna kasi kailangan ng panganay ko ng pang-placement. Nagsisima ng anak ko, marami ang pera, pag nakasakay na, ako bahala sa iyo. Hindi ka mabibigo, katagal-tagal ng processing, no? Tapos naloko pa ng recruiter, no, 'di ba? May mga ganung mga scenario ng ating mga kababayan, hindi naman lahat ng mga nag-OFWs o lumalabas ng bansa ay nagiging successful kaagad. Yung iba several attempts, yung iba na bibikti pa ng mga illegal recruiter. Tapos ang ginawa ng meke dahil kailangan may mortgage, kailangan merong collateral. Ayan, wag po kayong magpepeke ng collateral, napalalabasin ninyo, may lupa ako sa probinsya, narito ang titulo, yung pala galing rekto, yung pala print lang, dahil maganda na ngayon ng mga, ang dami ng napakadali ng mga meke ngayon, hindi po ba? Usapang Legal! Kapag ka po ganito, no, ginamitan ng panloloko, no, para makakuha or makasecure ng loan, estafa po itong maituturing. Kaya po hindi dapat, no, magre-resort sa mga mapanlinlang, no, na mga scheme para lang maka-obtain ng loan. Otherwise, hindi po dahil sa hindi pagbabayad ng utang ang kaso, kundi dahil sa panluloko. Doon na po nag-a-attach yung criminal liability sa estafa, hindi dahil sa hindi nakakabayad ng utang. Usapang Legal! Okay, magandang gabi sa iyo, Brian Aquino, ganyan din CJ Acelo at si Anthony Abrenica. Magandang gabi po sa inyo. Naghahanap pa po ako, tina-check ko po ang inyong mga messages, dahil as much as possible, gusto ko pong i-acknowledge lahat ng mga nanonood sa atin. Sabi ni Noel Tagle, hindi totoo na walang nakukulong sa utang. Kung basic na pautang or utang po, wala po talaga nakukulong. Nagkakaroon po ng kulong kung, again, may elemento ng panloloko, in which case, maari po pumasok sa kasong estafa, o kaya naman po ay nag-issue ng cheque at nag-bounce, no? Pero ito po ay pumapasok sa bounce and checks.
violation ng BP 22 ay yung anti-bounce and checks law, and therefore nagkakaroon po ng kulong hindi dahil sa utang kundi dahil sa nag-bounce na cheque. So yun po ang explanation, no? Pero basically kung utang, simpleng utang, hindi po maaring maging dahilan ng pagkakulong. Usapang Legal. Okay, so at least peace of mind para sa mga OFWs na baka sila ay ma-issuehan ng whole departure order. Again, wala pong whole departure order dahil ang simpleng kaso po ng utang ay bagaman at kaso po ito sa korte, ito po ay civil case lamang, either ito po ay bahagi or mag-fall sa small claims because 1 milyon pababa ay pwede pong yun po ang coverage ng small claims, or kung lagpas ng 1 milyon, yun po naman ay collection ng sum of money sa korte pa rin po, no, sa regional trial court, pero ito po ay kasong civil at wala pa ring kulong. Usapang Legal. Okay, balikan po natin ang ating talakayan maya-maya lamang. Meron po tayong DZRH Malakas Promo hanggang kailan maaring makasingil kung walang kasulatan ng pautang. Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeros Facebook page together with your name, your GCash number at kung nasaan po kayo, at mamimili po tayo ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magbabalik pa po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Usapang Legal. This time check is... Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Alipang programa ng Usapang Legal, kasama po ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin kung paano nga ba makasingil ng utang. No, ngayon po, before we pause for commercial, natanggap ko itong question na ito tungkol doon sa hindi nababayaran na renta sa tindahan. Okay. Yun pong renta ay pasok po dito sa mga provision or covered ng small claims case, no? Anong ibig sabihin nito? Parang ititreat niyo po ito as ordinaryong utang, no? Ibig pong sabihin, unang gagawin po ninyo magpadala ng demand letter, pangalawang isusunod ninyo, pupunta kayo sa barangay if you live in the same barangay or if you live in the same city or municipality, at susubukin po na pagkasunduin kayo, at kapag hindi po na kayo nagkaareglo, nagkaayos, no? Hindi pa rin kayo nabayaran, pwede na po kayong dumulog sa korte. Now, ang tanong ngayon ay, attorney, paano po kung halimbawa, no, hindi na nga nagbabayad, ayaw pong malis? So, how do I singil the utang, the renta? Ano yung question eh? Diba? Ano nga po ba ang pwede nyong gawin? Pwede nyo po bang ipadlock, no? Yung mga nasa ganitong sitwasyon, hindi na nga nagbabayad, parang libre pang tumitira sa inyo, no? Abay, alam niyo po ba, natatandaan niyo po ba yung tinalakay na natin before, na yun pong Viray versus Intermediate Appellate Court, na kung kayo po ay meron written agreement, at sa kasama po sa kasunduan ninyo, yung authority na binibigay, merong constituting special power of attorney, no? May ganon, na binibigyan kayo ng kapangyarihan o ang lessor ng kapangyarihan na immediately i-possess ang property. Kung meron pong ganitong stipulation, pwede po ninyong ipatupad. Yun po ang sinabi ng Korte Suprema because, no, sabi po nila ng Korte Suprema, yung mga partido ay may karapatan o may kalayaan na mag-stipulate ng anumang kasunduan basta't hindi ito labag sa batas. Ano mo namang labag sa batas na kapag hindi nakabayad ay sasabihin na ipuposes nito, pwede nang kunin kaagad yung property, i-take possession yung property, di po ba? So, kung kayo po ay nasa negosyo ng pagpaparenta, maganda po na ang inyong kontrata ay merong ganitong stipulation na pinapayagan kayo to immediately take possession of the property. Ito po ay na-establish na sa kasong Viray versus Intermediate Appellate Court, no? Maganda po ito para sa mga nagpaparenta. Paano po kung may asawa ang nangutang? Pwede po bang singilin ang asawa kahit hindi siya nakaperma sa kontrata? Ito yung tanong ni Marisol. Alam niyo po, yung debts and obligations contracted ng sino man sa mag-asawa without the consent of the other party,
maari pa ring masingil to the extent na nag-benefit po yung pamilya. So, malaking bagay, there is a presumption na kung mag-asawa kayo, para sa pamilya ang inuutang. Magandang gabi sa iyo, Raymond Botalan and Odette Oxales. Si Iton Bulalayaw at Hil Ocampo. Sabi ni Raymond, salamat po Atty. Rina sa walang sawang pagbibigay ng kaalaman at knowledge po. Knowledge is power po talaga. God bless you and long live. Okay, magandang gabi sa iyo, Raymond Botalan. At maraming salamat po sa mga magagandang salita. Usapang Legal. Magbabasa pa tayo. Ito si Jingjing. Hingi lang po ako ng tulong tungkol sa utang. Naggarantor po kasi ang nanay ko kasi naawa po siya sa tinulungan niya po. So tinulungan niya po. Nung una maganda po magbayad. Nung tumagal, lagi pong sinasabing oo pero hindi naman po nagbabayad. Ayun. Ito po ang problema ng si serve as guarantor or co-maker. Tingnan niyo po kung talagang guarantor or co-maker, no? Kasi jointly and severally liable. Kapag may mga ganyang mga terms pa, lumalabas dyan na pwede kayong singilin. Kasi pag co-maker po kayo, pwede pong direkta kayong singilin. Kahit pa hindi pa nasisingil yung kabilang panig. At kahit pa hindi kayo nag-benefit doon sa inutang niya. Ngayon, kung kayo po ay guarantor, maari lamang po kayong singilin noong creditor kung halimbawa po ay wala na talaga siyang maibabayad. Ibig sabihin, kailangan muna siyang singilin at tukuyin yung mga ari-arian niya na pwedeng ipambayad sa pagkakautang. At kung wala pa rin ganito, that is the only time na ikaw, nag-guarantor, ay maaring papanagutin sa pagkakautang ng iba. Usapang Legal. Kaya tayo po ay hindi basta-basta mga pumipirma ng mga ganito. Hindi po dapat pumipirma basta-basta sa mga ganitong kasunduan dahil matindi po ang liability para dito. Attorney, verbal lang po ang kasunduan namin. Wala po kaming pinag-usapang magtataas ng renta. Bigla po 3 years gusto niya magtaas ng 10% rent. Pwede po ba yun? Actually, pwede po ito. Yun pong, in fact, kahit nga po dun sa Rent Control Act, di ba? Pwede pong magtaas ng presyo o ng renta buwan-buwan kung ito po ay lagpas sa 10,000 piso. Wala pong cap or wala pong limitations sa pagtataas. Pero kung ito po ay doon sa below 10 and below, meron pong sinasabing hanggang 4% pwedeng ipataas for this, at least for 2024. Usapang Legal. Dante Ebardalosa, DZRH number 1. Oh, thank you very much. And yes po, we are number 1. Usapang Legal. Yun, sa uulitin po natin na yun pong hindi nasusulat na kasunduan ng pautang ay maaaring singilin sa loob ng 6 na taon matapos na mag-due ang pagkakautang. Kung ito po ay nasusulat, maari pong hanggang 10 taon ang paniningil. Pero nai-extend po ang period na ito kung magpapadala ng demand letter. So hindi po totally useless yung demand letter na pinapadala natin. Bakit kanyo? Nai-extend po yung period within which to file your case in court. Usapang Legal. Well, it has been a fruitful week with you. Maraming salamat po sa palagi ang pagsama ninyo sa akin sa Usapang Legal. Dakuan po natin yung ating DZRH Malakas promo question. Sa tanong na hanggang kailan pwedeng makasingil kung walang kasulatan ng pautang, the answer is hanggang 6 na taon. Congratulations po sa inyo. Parang first time niyang sumali sa atin at first time ko siyang nakita dito. Maraming salamat po sa pagsali. Congratulations. Naka-follow din siya sa atin at naka-share ang ating page tonight. Maraming salamat ang sagot niya. 6 na taon. Jolina Estabilio mula sa Quezon City. Maraming salamat po sa inyo. At bukas po, meron po tayong Hukumang Pagtahanan, 11:30 to 12, isa pong legal drama. Ako rin po ang makakasama ninyo dyan. And of course, ang mga magagaling natin, ang mga talented na mga drama artists ng radio drama department. Thank you very much. Usapang Legal.
At nakasama ko po sa kabilang side si Norman Moraga at nakasama ko yung mga masisipag nating mga listeners. Thank you very much. Si Fina Fajardo, Andre Revilla. Magandang gabi sa iyo, El Enriquez. Magsama-sama po ulit tayo sa Monday. Same program, same time, same station. Nakasama po ninyo Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas.